Ngayong bumagsak na si Pi Network sa presyo na 0.34 mula po sa kanyang all-time high, lumitaw ang isang malaking tanong. Sino nga ba ang may hawak ng pinakamaraming Pi coins? At ano po ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, si Pi Network po ay na-launch noong taong 2018 bilang sagot sa problema po ng Bitcoin mining. Ang ideya ay ang mining po gamit lamang ang smartphone. Marami ang nangarap dahil sa pangakong mas simple, mas mura at mas accessible po siya kumpara kay Bitcoin. Dagdag pa rito, gumawa si Pi ng Ad Network, App Studio at saka Pi AI Studio para makabuo ng ecosystem ng mga applications. Mayroon din itong KYC system para mailipat ng pioneers ang kanilang naminang tokens papunta sa mainnet. Pero sa kasalukuyan, malaking pagkadismaya ang nangyari. Ang ecosystem po na dapat ay puno ng apps ay naging ghost chain. Wala ring major company na tumatanggap ng Pi bilang bayad. Ito po ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing kulang si Pi sa tunay na gamit. Ngayon ay sino po ang pinakamalaking may hawak or holdings na Pi? Yan, ayon po dito sa data ng PiScan, mayroong 10 whales na may hawak ng higit 10 million Pi coins bawat isa. Ang pinakamalaking whale ay may higit 377 million coins. Katumbas po yan ng $128 million sa kasalukuyang presyo. Ang identity po ng whale na ito ay nananatiling anonymous. Pero may haka-haka na siya po ay si Ginoong Justin Sun, ang founder ng Tron, ang siyang nasa likod nito. May posibilidad po na bumibili siya bilang paghahanda kapag nailista na si Pi sa mga major exchanges gaya po ng HTX na konektado sa kanya. Bukod dito, ang Pi Foundation mismo ay may hawak na bilyong-bilyong coins. Hindi malinaw ang detalye, pero posibleng kontrolado ito ng founders na sina Dr. Nicholas Kokales at saka Dr. Ching Jiao Fan. Mayroon ding 4 na anonymous wallets na may tig 100 million Pi coins bawat isa, katumbas po ng $34.38 million. Isa pang wallet ang may hawak ng 30.1 million at isa pang 21.4 million. Sa mas maliit na antas, halos 10,000 accounts ang may hawak ng Pi coins na nagkakahalaga po sa pagitan ng $343,800 at $3.4 million. Samantalang 356 wallets naman ang may holdings na nasa pagitan ng $34,380 at $343 million. Kaya yan, ngayon ay ano nga ba ang epekto nito sa market? Kapag iilang whales lang ang may hawak ng napakalaking bahagi ng supply, delikado po ang presyo. Isang malaking sell-off mula sa kanila ay pwede pong magpabagsak ng market ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang imbalance po na ito ang siyang naglalagay kay Pi sa mas malaking panganib, lalo na ngayong wala pang sapat na liquidity mula sa Tier 1 exchanges. Ang aking opinion po rito ay ang pagkakaipon po ng malaking supply sa kamay ng iilang whales lamang ay nag-iiwan po ito ng matinding uncertainty o walang kasiguruhan para po sa hinaharap ni Pi. Kahit marami pong pioneers ang nagmina mula pa noong taong 2019, nananatiling kontrolado ng malalaking wallets ang daloy ng coin. Hanggat hindi po na isasabay ang tunay na utility, liquidity at saka transparency, mahirap pong makita kung paano po makakawala si Pi sa hawak ng kanyang mga whales. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.